May it be your will before you, Lord our God, that no mistake should happen to us, and that we should not stumble in the matter of Torah law, and that our friends will be happy with us, and that we should not say about something clean that it is unclean, or of something unclean that it is clean. Nor should our friends stumble in the matter of Torah law, and we will be happy with them. For the Lord will give wisdom, from his mouth comes knowledge and understanding. Uncover our eyes, and we will see wonders from your Torah. Blessed are you, Lord our God, King of the universe. May the words of my mouth and meditation of my heart be acceptable before you, Lord, my rock and my Redeemer. Amen. Ikaw akong gitinguhan, Adonai ni Abraham, isa akong hangod. Ang balaod mo akong giyan, na ako makakatong kanimo. Ikaw akong gihigugman, Adonai ni Abraham, isa akong hakon. Ang balaod mo ang giyan, niini kinabuhi. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem dayon ka sa kanunay. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem dayon ka sa kanunay. Ikaw ang akong simbahan, Adonai ni Abraham, isa akong hakon. Ang balaod mo mao'y giyan, sa dalan sa pagkinabuhi. Ikaw ang akong yupuan, Adonai ni Abraham, isa akong hakon. Panaylain gawas kanimo, ikaw lang, kung ikaw Hashem. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem dayon ka sa kanunay. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem dayon ka sa kanunay. Okay, good evening po sa lahat, no? Gandang gabi po sa araw po ng Sunday po ngayon, no? But still, we do live Torah study, no? Kaya sayang yung panahon hanggat kaya po natin, may signal po tayo, magla-live po tayo, no? So, andito pa din tayo, no, sa prohibition of murder, kaya lang medyo nasa bandang ending na. Kasi may ano po siya, may number po ang prohibition of murder up to 57 po. Then nasa 41 na po tayo, no? Nasa number 41. So, medyo malapit-lapit. Siguro bukas or next day, pwede na po itong matapos.
And also, I congratulate nga pala no doon sa mga nag-attend ng Zoom kanina. Yung grupo ng mga taga Cavite no with of course with our Sister Carmelita Canlas from Australia no for a very wonderful discussion this morning. No, so hopefully Hashem will give us more time no next Sunday para ganun pa din magkaroon tayo ng magandang kung sila pa balitaktakan. Okay? So yun nga, so number 41 po, no, nasa chapter 7 po siya, number 3, doon sa divine code, under the prohibition of murder. So, one is permitted to extend effort to help in time of danger, but is not obligated to spend money to save a person. So, ito no, pwede ang isang Noahide, isang Gentile na mag-extend ng effort para tumulong doon sa mga tao na lalo na kapag ka nasa delikado po na sitwasyon. Pero it is not actually obligated to spend money to save a person. Pero maganda po siyang tingnan. Bali, dagdag ganda points siya or dagdag pogi points po siya kasi may mga kahit paano may mga reward to eh. Kagaya lang ng isang card kapag ka bumili ka doon sa mall. So, yung cashier po, magtatanong, may card po kayo? So, aanin yung card? Yung card na yun, lalagyan yan doon ng mga points na bawat bibilhin mo, may mga kaakibat siya na points. Doon lalagay, iipunin hanggang sa maging tulong po siya kung halimbawa nagkulang yung pera natin. Or pwede din natin ibili ng gamit yung points. Kaya halimbawa, umabot po ng 1,000 points. Pagpalagay na lang din natin na kada point is piso. So, 1,000. So, makakabili na po yan ng pantalon. No? So, yun nga, no? Yung pagtulong, although is not obligated, pero hindi po ibig sabihin na hindi pwedeng magbigay. No? Na mag-spend ng money para lang matulungan yung isang tao na nangangailangan. So, ito pong tulong na to, kaya nga sabi ko, may mga tao kasi na nagsasabi that tzedakah is actually a mitzvah. Totoo naman po yun. Totoo po yun. Na good deeds and tzedakah is a mitzvah. Pero kailangan alamin natin kanino siya mitzvah. Ang problema kasi ng mga tao kapag ka nagbasa, they assume automatic na yung mitzvah na yun is kasama tayo or kasama yung nagbasa dun sa mitzvah na yan. Di nila iniisip ba na posible na ang nagsalita niyan yung mga Jewish, talaga mitzvah nila yan. Kasama yan doon sa 613 eh. O kasama yan sa 613 nila, kaya mitzvah yan sa kanila. Pero sa Noahide, sabi nga dito, permitted to extend effort. So, ibig sabihin, pwede po tayong gawa ng good deeds, no? Pero hindi po tayo obligado na tumulong sa pamamagitan ng paggastos ng pera. Pero hindi po siya bawal. Yung pagsasabi na hindi obligado, hindi ibig sabihin na pinagbabawal. Hopefully nakuha po ninyo yung yung logic. Kasi doon sa pagtulong na yon is doon ka po pwedeng makaipon ng points. Yung points na yan is yun yung pwedeng magligtas sa atin sa panahon na may mga decree tayo kasi hindi ka naman magkakaroon ng mga kung walang decree. So, yung mga points na yon, isa yun sa magliligtas. Halimbawa, disgrasya, o mga sakit. Although, hindi lahat i-decree. Kasi yung sakit, minsan acquired yan eh. Minsan naman dahil may decree. Maraming dahilan po bakit ang tao nagkakasakit. Minsan acquired. Dahil sa nature ng trabaho, o dahil dun sa abuso sa sa katawan. So, kaya nagkakasakit ang tao. Meron din naman ding sakit na galing doon sa decree ni Hashem dahil nagkasala. Okay? So kapag galing doon sa decree ni Hashem or doon sa kahit na anumang dahilan bakit nagkasakit, pwede pong magamit yung mga points na inipon dahil doon sa tzedakah. Kasi itong tulong na to, dalawa eh. Good deeds
and tzedakah. Kaya nga dito sa 41, one is permitted to extend effort, para tumulong, ibig sabihin good deeds in times of danger, pero hindi po obligado na maggastos ng pera to save a person. So, ibig sabihin, hindi siya obligado pero pwede. Yun po ang ibig sabihin. So, dun sa pwede na yan, dun ka makakaipon ng points. Doon naman sa hindi obligado, ito po ang nagpapatunay na hindi po yan mitzvah for Gentile. Ipinipilit ng ibang mga Noahide na ewan ko ano nang status nila ngayon. Pinipilit nila na that tzedakah is a mitzvah. So sinabi ko nga, mitzvah nga yan doon sa mga Jewish. Pero sa Noahide, hindi po obligado. Ibig sabihin, pag sinabing hindi obligado, kasi kapag ka mitzvah, obligado ka talaga. Mitzvah siya, utos siya. So ibig sabihin, obligado kang sumunod. Dito sinabing hindi obligado, ibig sabihin, hindi siya mitzvah. Pero pwede. Ibig sabihin, voluntary. At doon sa voluntary na yan, doon ka pwede mag-ipon ng maraming mga points para magamit sa panahon na may mga decree. Doon sa mga sakit, doon sa mga pag-apply ng trabaho, makakatulong yan siya kasi yung mga point na yan is mag-a-attract yan siya ng swerte. Yan yung mag-a-attract ng lights ni Hashem para ma-open ang gate of heaven, para dun sa mga blessings. So, yun nga, na may dalawang bagay. Dito sa number 41, nasa chapter 7 po, ng prohibition of murder, na kung saan ang pinag-uusapan dalawa, good deeds and tzedakah. Permitted daw tayo gumawa ng good deeds, pero hindi daw tayo obligado na tumulong doon sa gastusin. Pero hindi ibig sabihin na hindi obligado, hindi ibig sabihin na hindi pwede. Pwede tumulong, pero wala kang obligasyon. Ibig sabihin po, voluntary in nature siya. Yung pagsabi na hindi obligado, ibig sabihin hindi ang mitzvah. Kasi kung mitzvah yan for Noahide, then you are obligated. Kasi utos siya. Pag utos, obligado ka, hindi pwede na hindi ka obligado. Kaya nga sabi ko doon sa sa tao na nagsabi na that tzedakah is a mitzvah. Wala namang problema doon. Kasi ang nagsabi niyan, rabbi, natural ang niya, rabbi din. Kung may magsabi man na rabbi na it is a mitzvah, yung rabbi na yun, tapos kaharap Noahide, then ibig sabihin na yung rabbi na yun is isa pa. Kung sila pa, isa pa. Isa pang chicken joy. Di ba? Kasi hindi naman ibig sabihin, rabbi, tama na lahat ang sinasabi. Katulad lang din natin yan sila na nag-aaral, pwedeng magkamali. Kaya nga magkaiba-iba yung mga level of understanding nila kasi yung pagiging rabbi nila is because they studied in the yeshiva o through certificates. Kaya naging rabbi, hindi po dahil doon sa simika. Doon sa sinasabing doon sa pag sinasabing transferring of Holy Spirit. Hindi po ganoon. Kaya nga ang final Sanhedrin is nakadepende yan siya kung sino ang may simika, sino ang may anointment na walang putol mula kay Mose hanggang ngayon. So kapag ka na lay hands niya lahat, din ibig sabihin that's the final Sanhedrin. Pero ang kaso wala, lahat ng mga membro dyan, puro mga certificates. Kaya ang kaya lang nilang i-judge sa ngayon is about monetary, about civil problem, pero they cannot judge with regards to death penalty. Mapuli na nakuha po, isa pa dahil walang death penalty kasi nga wala ding templo. Kasi hindi naman pwede execute yan doon sa kailangan nag-stood talaga yung templo bago yan siya. So the time na maitayo ulit yung templo pag ng Moshiach, pag tayo ng Moshiach, then that's the time na balik din lahat ng utos, even the death penalty. Balik po siya lahat. So yun nga, klaruhin ko ha, pwedeng
tumulong in times of danger. Pwedeng mag-exert ng effort, magbigay ng lakas para tumulong. Pero hindi obligadong tumulong doon sa gastusin. So kung mo sinabing hindi obligado, hindi ibig sabihin na hindi pwede. Pwedeng tumulong. And in fact, malaki po yan sa eyes ni Hashem. Although that is not mitzvah for Noahide, pero malaki pong points ang naanaan dyan. Kasi you are saving life. And the highest form of tzedakah and good deeds is to serve, to save and preserve life. So hopefully nakita po natin to, no? Open ko muna yung Facebook ko, baka may mga comments na hindi ko nakita, no? Okay. So, yun nga, no, dalawa, good deeds and tzedakah. Not obligated, pero pwedeng mag-extend ng money to save a person's life. And it is very dear to the eyes of God, no, na tumulong sa pamamagitan ng pagtulong ng pinansyal. So number 42, chapter 7, number 4, sabi dito, a doctor is obligated to cure his patients to the best of his capability or with or without charges, but withholding treatment is evil. So yung mga doktor, kaya nga sabi ko sa inyo, pag nagkasakit, huwag kaagad punta doon sa mga doktor quack. Kasi kapag ka naglala yung mga sakit, doon pa tayo talaga tatakbo. So hindi naaasikasuhin yung pasyente mo kasi second choice mo ang ospital. So kapag kami mga disgrasya, halimbawa nabalian, wag na tumakbo doon sa mga ano. Kasi posible may mga ano yan sila, may mga hurim-hurim yan. Doon tayo matatalo eh. Kapag ka nilagyan ng hurim-hurim kasi that is idolatry. Hindi po yan pwede. Sayang yung mga panahon na iwas-iwas natin doon sa mga ano, tapos sa isang ano lang, wala na, natalo na tayo. So hindi po pwede yan. Kailangan tayuan talaga natin na ano. So magtiwala tayo dun sa doktor, no? At yung doktor is actually may authority yan sila galing dun kay Hashem. And the doctor is actually obligated to cure. Obligado po silang tulungan kung ano yung mga sakit nila. No, ano sakit ng mga pasyente nila. So, yung doktor with or without charges, pwede pong manggamot. Pero yung mga doktor na nagwi-withhold ng treatment, yung sinasabi ba na, ay, kailangan nyo pang down, may na natin yan asikasuhin kapag may down na, bawal po yan. In the Torah, that is evil. Klaruhin po natin na, in the Torah, that is evil. Hindi po pwede na pera muna bago ligtas. Mamaya na yung pera. Total, makikita yung pera basta naligtas lang yung pasyente. Anyway, hindi din naman makuha yung patay kapag di nakabayad. Hindi yan tulad ng buhay na pwede pang makatakbo. Pero yung ano na namatay na dahil dun sa sakit, di makatakbo yan. So, yun nga, no, magtiwala tayo dun sa doktor, pwede silang tumulong sa paggamot with or without charges. Pero kapag ginamit nila, nag-withhold nila, or pinigilan nila na gamutin kasi walang pang down, then that is evil. Hopefully, klaro po yan sa atin, ha, na mga salita, no? So, okay, another one. Pwede po kayo magtanong. O kahit yung mga tanong kanina na hindi masyadong na extend. Kasi natural po talaga na during lecture hindi po nakaka-create po ng tanong. O yung mga dahil nga minsan namamangha tayo dun sa lecture. So, hindi makapag-create ng tanong. So, pwede po rin itanong. Anyway, part yun sa Torah study natin kanina. So, pwede po magtanong. So, dito din po pwede din magtanong.
So number 43, it is an obligation to warn the intended victim for the incoming danger or to appease the plotters from carrying out the evil plans if possible. So obligasyon po no ng isang tao na bigyan babala yung biktima sa panahon na may nalaman siya na merong gagawa sa kanya na hindi maganda. Kaya minsan tama po yung kapag kami nagtanong, wag basta-basta kaagad magsumbong, nandyan siya, nandyan. O kasi maraming beses na din yan nangyari no na may nagtanong na tao, tapos nung magtanong na, tinuro naman ang napagtanungan, di niya alam, hired killer pala yon. So nung pinasok, nung naalam na kung saan nakatira, pinasok, binaril, tsaka pa nagsisi, ba't niya tinuro? No, so minsan tama talaga na huwag magturo kung saan nakatira. Checkin muna kung sino, yung tao na nagtatanong. So, katulad din yan dito, no, na kapag kami mga nakita ka, halimbawa, alam mo na medyo kakaiba tong nito tong taong to. O, kakaiba tong aura niya. Yung dating ng tanong niya, kakaiba, para nakakatakot. So, it is an obligation being ahide na para bigyan ng babala o bigyan ng warning yung tao no na para makaiwas siya doon sa tsak na danger po na pwede pong maano nila. Okay, Pablito Ogdol, ako igso yung nabuang ko. Ako radyod gipahilot, napiang ko kay ako gipahilot kay nahulog ko nga nagpanday. Okay, hindi naman po bawal yung hilot as long as sabihan po natin yung tagahilot na huwag samahan ng hurim-hurim. Ako din naman, nagpapahilot din naman ako dun sa mga hilot, pero sinisiguro ko muna na meron kang tutututo. So, nagsasabi naman din yan sila, gusto mo dong, ito yung level ng tutututo. Sinasabi ko, wag nang, hilot lang talaga tayo, pure hilot lang, walang tutututo. So, pumapayag naman sila dahil nga sa yung mga ganyan, pera lang talaga din ang habol. No? So, kung magpahilot dahil napiang, pwede po yan siya. As long as masiguro po natin na walang halong biro. Kung sila pa. Okay, salamat sa tanong, Pablito Ogdol from Calawit, Zamboanga del Norte. So, it is an obligation to warn the intended victim for the incoming danger or to appease the plotters from carrying out the evil plans if possible. So, halimbawa, may galit na galit. Saan na? So, dalawa po ang pwedeng gawin. Pwedeng wag isumbong, pagsabihan nyo yung biktima na, naghahanap, magtago ka. Or, i-appease ang tao na naghahanap. So, yun po, no, pero medyo ingat. Kasi ako maraming beses na po ako napasubo, no, sa mga ganyang, dahil nga sa, mahilig ako magpagitna ilang beses na ako nasaksak dahil sa pagitna na yan. Di ba nakwento ko na sa inyo na nasaksak ako ng isang tao dito sa kamay. Dahil nga sasaksakin niya yung asawa niya, ang problema sa amin tumakbo. Yung asawa, nakita ko, yung ice pick. So nung sinaksak na, humarang na ako, sinalo ko. Ang problema, magaling ako sumalo, sinalo ko talaga yung ice pick. Dito talaga, yung taop talaga dito. Yung pansaksak niya, aguhan ng sapatos, yung pantahi ng sapatos. So, ang problema doon, kung hindi ko sinalo, mamamatay talaga yung asawa. Dahil buntis yung asawa problema kasi doon, sinaway ng asawa na, wag na maglasing, tama na. Medyo na-insulto yung lalaki, nagalit. So, hinabol yung asawa, doon naman sa bahay, dito naman sa bahay ko natakbo. So, dahil ko muna sa loob na ng bahay ko, so, obligasyon ko na din na magpagitna ang kaso. Ako yung tinamaan. Nung tinamaan ako, hindi ako nag-nervyos. So, alam niyo ba, hindi ako nag-nervyos. Ilang pagkakataon na malapit akong mamatay.
nadabardaw na ako ng 3 araw, nasaksak na ako dito ng 3 beses, nasaksak na ako dito sa kamay. Ilang beses na ako nabardawnan from Biasong Buringot o to Diwalwal. Nabardawnan na ako dyan. So kung mamamatay pa, di sana noon pa. Ang kaso hindi eh. So hindi ako kagad nagninervyos. Although may nervyos din ako pero kapag katapos na. So yun nga nangyari nung nasaksak ako dito, medyo lumusot talaga yung aguha dito. Sa galit ko, yung taong nagsaksak sa akin, pinakita ko talaga sa harap niya na binunot ko. Tapos may dala pang mga laman-laman kasi may sima eh. Di ba yung pantahi ng sapatos, may sima yan. May laman pa. Pak! Kita, nagulat siya, hindi niya kalain na bunutin ko ba sa harap niya. So nung nakita niya na binunot ko, natakot. Kala niya isaksak ko sa kanya, di tumakbo. Pero wala, hindi ko naramdaman na masakit. Mga paglipas ng 30 minutes, doon pa talaga siya. So napatakbo na din ako doon sa ospital para magpa-anti-tetanus. Kaya, mahilig ako na kapag kami nag-away, nagpapagitna talaga ako. Lalo na kapag alam ko na hindi problema, ginawang problema. Kaya medyo delikado din, hindi maganda talaga na minsan pag kung pwede iwasan lang. So, yun nga na pwedeng tumulong pero huwag ilagay yung sarili dun sa danger. Hindi po obligado natin na magpakamatay para tumulong. Wala po tayong obligasyon yan. We do not have laws or mitzvah to make sanctification of Hashem's name. To prove that we are in the Torah. We have no obligation of that. That is actually sanctification of Hashem's name. Yung ipahiya ang God ba? We need Jewish people are actually obligated or obliged not to sanctify Hashem's name at all cost, even in front of death. Obligado po sila. Pero yung mga yung mga Noahide has no obligation. Yes, they can extend help, but they don't have any mitzvah to put your life into danger. Okay? So, yun nga, dalawa ang pwedeng gawin dito sa number 43. Pwedeng wag sabihin at warningan yung hinahanap niya na may naghahanap, maganda ka. Then, pwede din nating i-appease kung sino yung hanap. Brad, ano daw problema? Bakit hinahanap mo? So, pwede po yan. Kaya lang medyo ingat-ingat kasi pwede talaga ding madamay. Kay Eduardo Danyo, imbis nag-isip ka na baka makapagbigay ka ng tsidaka doon sa naghahanap at sa hinahanap, ang resulta, ikaw pa ang dahilan sa disgrasya. Imbis nag-isip ka na baka makapagbigay ka ng tsidaka doon sa naghahanap at sa hinahanap, ang resulta, ikaw pa ang nadisgrasya. Ganun talaga. Lahat ng bagay po may kaakibat po talaga yan na danger. May kaakibat po yan na danger. Kahit anong gawin mo, gumawa ka ng mabuti, gumawa ka ng masama, may kaakibat po yan na danger. So, yun nga Number 44, it is forbidden to save oneself from any disease or suffering by using another person's money or property without permission if one is not in mortal danger. Okay, klaruhin natin to kasi medyo critical tong pagkakasabi na to, So this is under actually to Divine Code, Prohibition of Murder, chapter 7, number 6. Sabi dito, it is forbidden to save oneself. Bawal na magligtas ng ibang tao
or from any disease, no, sa kahit na anumang sakit or sa kahit na anong suffering by using another person's money. So pwede po, halimbawa nagkasakit, kailangan talaga mo ospital, brother, pwede mo na paggamit ng ng pera mo para madala lang natin to sa ospital. So pwede po yan siya. Collateral ko lang yung lupa ko para so pwede po yan siya. Forbidden pala, forbidden. It is forbidden to save oneself from any disease or suffering by using another person's money. Bawal pala siya. So, kung gusto mong magligtas at your own expense, hindi po pwede na kukunin mo yung pera or i-prenda mo yung ibang lupa na hindi sa'yo para lang maligtas yung isang tao. So, kung gusto mong tumulong at your own expense. Okay? Do not humiliate or embarrass nor insult another person or cause another person suffering through one's speech or writing. So dito medyo mahirap to kasi pinag-uusapan dito is Lasyon Hara. Kapag ka Lasyon Hara yung topic is napaka-broad po niyan. So isa lang po ang masasabi ko. We can speak freely if the topic is actually public knowledge. Okay, ano po yung public knowledge? Yung pinag-uusapan ng mga tao ba? So pwede ka din po magsalita. Pero kung hindi pinag-uusapan, secret yung topic, tapos narinig mo lang, hindi po pwede mag-relay. Not unless there is permission from the owner. Or there is a possibility na yung pinag-uusapan ay pwedeng magdepensa. Okay? So, Gracia Litro, Jitro, lalo na treasure ka, tapos ginamit mo yung pera na hindi sa'yo na walang paalam. Yes. Pressure siguro. Lalo na pressure ka, tapos ginamit mo yung pera na hindi sa'yo na walang so prohibited po siya. You can save, but make sure na walang problema na mag-a-arrest dahil sa pagliligtas. Huwag mong gamitin yung property ng ibang tao, pera ng ibang tao, just to save life. Otherwise, ikaw ang maghiram, personal mo. O hiramin mo ng maayos. Hindi yung kukunin mo lang talaga, tsaka gamitin mo para dun sa pagligtas. At least alam po natin, no, yung mga maliliit yan siya, pero sitwasyon yan. So, dun sa sinasabing prohibition of murder is medyo malaki po problema natin, no, kasi kala natin isa lang yung prohibition of murder. Di ba? Pero ang dami pala na nasa 44 na tayo, nasa 45 na. Nasa 45 na po tayo. Nasabi doon, do not humiliate. Huwag po nating ipahiya or embarrass or insult or insultuhin yung ibang tao. Na pwede pong maging dahilan na yung ibang tao ay mag-suffer dahil doon sa ginawa po nating pagsasalita. Garcia Yitro, permissible daw yung pero kailangan lang ibalik. Actually, hindi ganito kasi yan kapag ka nasa ka, tapos wala kang paalam, pwede mong ibalik without also the permission without also the knowledge of the owner. Pwede po yan. Kaya lang, kapag ka nalaman niya ng owner, doon ka magkakaproblema at saka mo ibalik. Kasi magsasalita talaga yan na hindi maganda. Pero kung hindi niya pa alam, the time na kinuha mo, tapos binalik mo lang, then pwede po yan siya. Yan po ang sabi ng Divine Code. Pero kung hindi niya alam, nung kinuha mo, and yet later on, nalaman niya, natural, magagalit, sino bang matutuwa na kinuha yung pera niya, then, ibinalik mo, ibang usapan yan, kahit ibalik mo yan, nakaw pa din yan.
Nakaw yan, pero dahil nga nasitel mo, pero marami pong lalabas na istorya dyan. And that is actually Lasyon Hara. Paano kung magsalita yung tao na kinuhaan mo? Doon, paano natin makukure yun? Paano natin maayos yun? Tapos yung nasabihan ng may-ari, nagsalita din sa ibang tao, paano natin para yung isang buong unan na duldol. Alam naman natin kung ano duldol, no? Yung bunga ng isang kahoy na parang maraming buhok, yung malambot. Tapos sinagis natin dun sa atip. So nagkalat siya, yung iba pinalit na dinala ng hangin, yung iba dumikit sa dingding, iba nasa ano. So kung ipapulot sa'yo lahat yan, di mo man mapulot lahat yan. Kasi may mga buhok-buhok siya na nasa mga gilid-gilid na kalagay. Buti kung makita. Kung hindi natin makita, paano natin mapulot? So medyo may problema talaga no kapag Lasyon Hara. Pwede natin hinga ng tawad kapag alam natin kung sino yung na natin napagkwentuhan. Para makorek, mali pala yung kwento ko na ganito pala, ito pala yung tama. Sorry talaga na nakapag-relay ako sa inyo ng nadamay pa kayo. So pwede po yan. Ang problema, paano yung ibang nasabihan na hindi mo nakilala? Pero kapag public knowledge po, hindi yan siya Lasyon Hara. Halimbawa, we talk about politics, we talk about Senate, we talk about public knowledge siya. So pwede po tayong sumali sa mga usapan. Ingatan lang na huwag talaga din tayo makapasakit ng tao. Okay? So, number 45, do not humiliate or embarrass or insult another person or cause another person suffering through one's speech or writing. Maging salita man yan, maging sulat man yan. So, ingat-ingat niya. Diyan po tayo mahina. Lalo na po sa side ko po, minsan taklis din ako sa sobrang ko, minsan napaka-prangka ko po. Kaya isa yan sa kailangan natin na i-overcome po. Isa po yan sa dapat i-overcome. Jason Binuak, bawal din ba na umutang tapos itulong? Chidaka din po ba? Yon. So, actually, ang chidaka kasi is, kasi po siya voluntary in nature. Kasi sa Jewish, that is actually commanded. Pero sa Gentile, that is voluntary in nature. So, kung wala, dapat huwag pilitin. Kung wala, huwag pilit. Kailangan tumulong tayo doon sa kakayahan na kaya natin. Hindi ka kailangan mag-utang para lang itulong kasi ikaw din ang malulubog dyan. Pero kung sakaling talaga, willing ka din mag-suffer, chidaka yan, pero may dalang may dalang may dalang mga problema na pwedeng mag-arise in the future kapag hindi nabayaran. Kasi doon ka magkakaroon ng promise, I promise to pay my debt in this day, tapos di mo natupad. Another problem, another wrongdoings po ang pwedeng mag-arise dyan. Mahirap. Kung wala kang maitutulong, huwag tumulong. Hindi kailangan na mag-utang. Kaya nga medyo ko doon sa mga doon sa mga taga Palawan. Medyo nalulungkot ako doon sa mga kapatiran. Kasi nahihiya talaga sila na kapag naandun ako. Yun po ang isa sa mga nahihiya sila. Kasi nung dumating kami ni Brother Mario doon, wala pa yung may-ari ng bahay. Wala yung may-ari ng bahay doon. Nasa isla pa daw, nanghihiram ng pera para iagahan nila. Hindi niya kasi alam na darating kami. Surprise yun Hindi niya alam na darating kami. So naabutan namin doon yung mga anak niya, manugang niya. Andun, nakatunganga lang, walang agahan, walang tanghalian. Kasi andun pa nga sa kabilang isla para manghiram ng pera. Ang problema,
ayun, nung umuwi, wala ding dalang pera. So kung hindi namin na abutan, kung hindi kami nakapunta doon, kasi kapag kaganyan, nakita ko na medyo hirap talaga, nag-i-initiate na po ako noon na magpalengke. So punta na ako sa palengke, bili ng bigas na halimbawa, isang linggo ko doon. Isang linggo talaga na bigas ang bibilhin ko, tapos isang linggo sa amin lahat. O hindi sa akin lang or sa amin ni Sumario, sa amin lahat. Then mga ulam, mga ganon. So kaya nakakakain kami kasi umuwi din yung matanda na nang hiram doon, wala talaga ding dala. Ganun po kahirap ang kapatiran sa Palawan, kaya nahihiya po silang mapuntahan. Mabisitaan kasi wala talaga din silang wala sila talaga ding mai-share. So pag uwi mo, kailangan talaga na magdala ka talaga ng pera, wag mong iasa yung pamasahe mo doon. Pagkain nga wala sila, lalo na sa pamasahe. Kaya minsan-minsan lang din talaga na mabisit yung Palawan dahil nga hindi naman tayo ganun ka kapos din tayo kapag nasa biyahe. Kaya medyo iniiwasan natin minsan yung lugar na yan. Hindi sa kundi sila mismo na taga doon nahihiya. So, yun doon po, ipasok natin yung sinasabing voluntary. Voluntary Tzedakah. Kasi itong sinasabing voluntary Tzedakah hindi po kasi mitzvah yan eh. Di ba sabi ko sa inyo kanina pa na Tzedakah is not actually a mitzvah. For Noahide, this is actually a voluntary in nature. Di ba sabi, you are permitted to extend effort for help, but you have no obligation to spend money. You have no obligation, ibig sabihin hindi siya mitzvah. Kasi pag mitzvah yan, obligado ka talaga. Doon ang problema. Pero lang, ang nakaganda, kasi ang hindi mitzvah na yan, napakalaki pong points niyan in the eyes of Hashem. Kasi hindi ka inutusan tapos tumulong ka. Samantalang sila, obligado sila. Ayaw man nila sa gusto, obligado sila tumulong. Sa atin, dahil wala tayong obligasyon, pwede naman tayong hindi tumulong. Kagaya nung kapatid natin na nabigyan natin ng konting tulong doon sa yung taga Lamitan, Basilan, na actually napuntahan namin yan ni Mahilom doon sa Zamboanga City. Napuntahan namin 2 beses ata. Napuntahan namin yan. Tapos isang beses na ako na lang nakabisita doon. Kaya lang hindi na ako umulit. Kasi nataon na medyo magulo doon sa Lamitan ng panahon na yun eh. Maraming mga abusayap, nagkakaroon ng mga kidnapping sa mga hindi taga doon. Kaya hindi na din ako bumalik. Taka nga ako, bakit nag-contact? So nasabi niya sa akin na nagtanong daw siya sa isa kasamahan natin. Nagtanong po siya doon kay Luella Tadli. Buti na nakita niya. Kasi hindi niya na ako matrace kasi di ba nag-iba ako ng pangalan. So kahit na anong research niya, Emmanuel Villegas, hindi niya na ako makita. Tapos, yun, natanungan, nabigyan ng account ko, kaya nabigyan ng konting tulong, nakabili ng mga uniform. Kasi 2 bata yun eh. Puro pa babae. Kasi yung batang yun, actually anak yun ng kasamahan natin doon, apo. Kasi yung anak niya, nabuntisan, iba-ibang tatay eh. Yung 2, puro mga eldest daughter. Puro iba-iba tatay. So, yun nga, iniwan ng nanay, kasi wala namang mga tatay, na nagtrabaho sa Manila, di na binalikan. Ayun, ang lolo ang nagsuffer. Nung mga araw na meron po tayong sponsor, kasi may mga iilan po na nag-sponsor po dito ng mga school supplies, nabigyan po natin yan siya. Isa yan sa nasponsoran po natin. Kaya lang, dahil nga siyempre sa hirap ng buhay ngayon, wala na tayong sponsor ng school supplies.
So, yun nga, nataon naman na nakontak niya ako. Kanina, nakapagbili na sila ng ano, kaya lang yung mga gamit, mga notebook, hindi binili kasi kailangan ng listahan ng requirements. Okay, sinabi niya sa akin, yung mga nagbigay na forwardan ko na kung ano nabili. O yung mga, yung mga notebook, yung ibang mga kailangan, kasi kailangan niya na siya ng listahan eh. May requirement yung mga teacher kung ano bibilin. So, inantay, hopefully, tama pa yung pera na naabot sa kanila. So, kasi, ilan lang din naman ang tumulong. Alam ko po, marami pang manghihingi ng tulong sa atin with regards to, school supplies. Kasi nga, nung panahon na meron tayong sponsor, medyo marami-rami din na mga bata na bigyan natin ng tulong o na mga school supplies. Ngayon po, hindi ko po alam, incoming po yung mga incoming po yung mga estudyante natin, pero alam ko po, meron po mga manghihingi talaga ng So, nakadepende po yan. As I said po, this is voluntary in nature. Hindi po yan mitzvah sa atin. Iklaro ko ha. Hindi kagaya ng ibang mga paniniwala na utos yan, obligado ka talaga. Dahil may nanghingi, hindi po. That is voluntary in nature. Kaya yung voluntary na yan is actually malaking tulong po yan doon sa natin. Lalo na kapag nahaharap po tayo sa mga malalaking problema. Halimbawa, nagda-drive tayo. Tapos, or nagbabiyahe ng kung ano yung nagbabiyahe. Gaya ko palagi nagbabiyahe. So, malaking tulong yan kasi imbis na kagaya ng anak ni Edwin Ortez. Dahil doon sa tirak, kasi ang daming natulungan. Hindi ko nasasabihin, hindi ko na iisa-isahin. Marami talaga siyang natulungan. Then, yung anak niya na disgrasya, na-flat talaga yung harapan. Sira as in sira talaga. Yung anak niya kahit nagalos nasa harapan nag-drive, ulang gas-gas. Napabalokasyem na lang kasi nga wala naman tayong ibang masabi kasi nga wala, nakita natin mahilig tumulong doon sa mga tao. Kaya tinutulungan sila doon sa mga lahat ng bagay, lupa, tubig, dagat, dahon, pati pa mga dust, is obligado po na tumulong para maligtas yung tao because of his good deeds and tzedakah. Ganun po So maraming mga experiences po na nandito na subok po niyan. Mga ganyan na mga experiences. Ako ilang beses na din ako na hindi ako nakapagpamasahe. Hindi ako nakapagbigay ng pamasahe kasi inaano lang ako. Labyan-labyan lang. Dumadaan lang sila sa harap ko pero hindi naman ako binibilang. Hindi ako sinama doon sa pagbigay ng ticket. Walang ticket. So, hindi din sila naningil. Kalabitin ko, hindi naman ako pinapansin. Umabot talaga ako ng Sambuanga na ganyan. ilang lipat kaya ng bus from Davao City to Cagayan to Pagadian to Ipil to Labason. 4. So nung nakita ko na yung ni Hashem, nung dumating ako ng Pagadian, yung pamasahe ko papuntang Ipil at Labason, ibinigay ko na doon sa tao na nangangailangan ng tulong kasi may pasahero na kailangan mag-travel pero late dahil walang pamasahe, na ibigay ko na doon. So tiwala na lang ako. So kung nakarating ako sa Pagadian dito na hindi ako pinansin ng konduktor, so makakaabot ako doon na hindi pansinin ng doktor. Ang kaabot talaga ako ng Labason. Na ganun yung sitwasyon. So napaano na lang ako. So marunong po ang Hashem. Marunong po silang magbalik doon sa mga tulong na binibigay ng mga tao. Kahit na hindi tayo ganun kagaling sa pagsunod ng utos niya, kasi nga hindi naman natin napag-aralan lahat, ongoing pa yung study natin, yung mga details. So natural lang po na hindi talaga natin masunod kasi ongoing yung pag-aaral natin.
Habang nag-aaral, andun nakikita natin yung hirap kung paano siya sundin. So, lifetime, we need another life in order to obey the whole Torah. O the whole Torah. Kaya kailangan talaga nating maintindihan yan. Wag basta-basta na magpadala dun sa emosyon kasi ang Torah is hindi yan nakabase sa emosyon. Hindi yan nakabase dun sa emosyon. Minsan nagkakamali tayo dun sa judgment natin kasi minsan nagpapadala tayo dun sa emosyon. So dapat wag magpadala sa emosyon. If that is permitted to Torah, then that is permitted. Ganun po yan siya. Hopefully nakuha po natin, no? So number 45, 46. Do not go around gossiping about people. Bawal po punta-punta kung saan-saan. Na halimbawa, mga kapitbahay kung sila pa para lang pag-usapan din yung ibang tao. Bawal po yan. That is actually gossiping. Gossiping po yan. So, hindi po maganda na mga kapitbahay po tayo para lang pag-usapan yung ibang tao. Hayaan na natin sila kung hindi natin gusto yung mga ginagawa nila, mag-ingat na lang. Basta wag lang mag-extend ng mga salita na pwedeng makasakit. Pero minsan di natin yan naiiwasan, no? Hindi yan maiiwasan lalo na sa side ko na nasanay talaga doon sa sa what is white is white, what is black is black. Nasanay ako masyado dyan eh. So, hindi ko maiwasan minsan na medyo drastic or taklis. Pabigla-bigla kung sila pa kung magsalita. Pero kalaunan naman, naiisip ko din naman na tama. Mali pala yun, okay. So, i-change natin yan siya. I-change, no? Pwede i-change. Kaya nga sabi ko sa inyo, kapag kami nakita kayo na sa palagay ninyo hindi tama, pwede po kayong magsabi po sa akin. Welcome po talaga any correction, any ano po. Kasi sino ba naman ang titingin sa akin? Swerte kayo kasi andito ako. Paano naman ako? Sinong titingin sa akin? Swerte kayo kasi andito ako para magsabi kung paano intindihin, paano susundin, yung pagkakamali, paano gagawin. Ang problema, ako sino magsasabi sa akin? Wala po. So, kailangan ko talaga mga corrections ninyo, yung mga ano ninyo, kailangan ko talaga yan. Kasi wala pong magsasabi sa akin. So, lahat ng mga bagay na makita ninyo na hindi tama, pwede nyo pong sa akin sabihin. Even online. Kasi sinabi ko yan online eh. Nagawa ko yan online. So, pwede nyo din sabihin dun online. Huwag po mahiya. Huwag po huwag mo isipin na mapapahiya ako. Huwag mo isipin yan kasi sa akin tinatanggap ko talaga yung mga ganyan na tinatanggap ko yung mga ganyan kasi pre-consultancy nga yan. Ika nga, pre-consultancy yan. Yung ibang tao nagbabayad pa para tingnan lang yung mali nila. Tayo binibigay na free. Di po ba? So, welcome po lahat. Okay, bawal din ba ang umutang? Okay, nasagot ko na to. Garcia Jitro. Kaya yung allowed ba tayo na mag-donate ng kidney para makasave ng ibang buhay? Yes, actually yes. Pero hindi po pwede na magkuha yung kidney habang buhay. Pwede ka po na gumawa ng isang kasulatan na kapag ako namatay, kunin nyo kaagad yung kidney ko at i-donate nyo doon sa tao na sinabi ko. Pwede po yan. Pero kailangan antayin muna na ang heart stops beat. Kasi kapag kinuha yan tapos buhay ka, marami pong kasalanan lalabas yan. Pwedeng maging cause yan na para ikamatay mo na biglaan or pwede yan siya na mag-inflict po ng pain. So dun sa pag-inflict ng pain, that is actually
murder. So kapag kinuha yan, tapos may kunting buhay ka pa, that's constitute murder. Doon sa part ng nagpakuha at doon sa doktor, murder po yan. Kaya hopefully na intindihan po, no? Kasi medyo ano yan, critical yan. Sino bang magdo-donate kung patay na? Pwede po yan. The time the heart stop beating, then automatic pwede pong hiwain yan ng doktor tapos kunin kung ano pwedeng kunin doon, i-donate. Pwede po yan. Kasi hindi naman siya bigla talaga na so pwede ka po gumawa ng kasulatan. Brother Yitro, pero buhay ka pa, kuhaan ka na ng isang kidney, harmful po yan. You are denying your health not to survive. Na masyado pong napaka-risky niyan, tapos ibibenta pa. So, wag po natin gagawin yan, no? Okay, Babe Spirit, no, from Taguig City. As lang po, Brother Yong, kumuha ng pera, nagastos na. Biglang sinabi na, ay, kumuha ako ng pera sa iyo, tsaka lang po sinabi sa kanya, nagastos na po. Masama po ba yan? Kahit inamin na kumuha. Actually, the first act, that is theft. Sa unang paggawa mo niya, because ang theft is actually without the knowledge of the owner. Without the knowledge of the owner. But your intention is actually maybe correct, maybe good. Pero the first time na kumuha ka na hindi alam ng may-ari, actually that is theft. Tsinelas na tsinelas nga lang, pag ginamit mo kahit na nasa labas, pag ginamit mo yan na lumabas ka ng bahay, that is already theft. Pero kung dito lang sa loob gamitin, sa buong compound, hindi po yan theft. Kasi nasa loob pa ng lugar kung saan yung pamamahay mo. Pero kapag lumabas ka na ng gate, magiging theft. So, ano pa kaya yung pera na hindi alam ng may-ari? Tapos sinabi mo na kumuha ka nga pala. So, ibig sabihin yung pagkuha mo in ano po siya, in good faith po siya. In good faith po siya. Kaya lang, medyo mahirap po yan siya. You do good deeds, no? Dahil inamin mo na kumuha ka, pero gumawa ka muna ng mali bago mo sinabi. Although, walang magagawa kasi wala na, nakuha mo na. Pero, ano yan siya, magkakaroon po yan siya ng bad impression. Ay, hindi pala mapagkatiwalaan to, hindi na pa alam, kumuha talaga. Ano magagawa ko, kinuha na niya. So, kahit pa paano magkaroon po yan ng bad impression. So, kung ganyan po, pwede po yung isauli, amicable po yan eh. Theft is actually amicable. Yan ang pinakamadaling kasalanan na pwede pong i-ayos. Pwedeng ayusin. Na hindi na kailangan umabot pa doon sa Court of Heaven. Okay. Pero merong mga theft po na pwedeng umabot doon sa Court of Heaven. Kapag ka umutang ka, tapos di mo binayaran. Tapos yung inutangan mo, medyo nagalit kasi naiba yung buhay nila kasi nanghiram ka tapos di mo binayaran. Halimbawa, sis, pahiram muna ng pera. Ay, sorry sis, pambayad ng anak ko to. Sa school, exam nila bukas. Ay, sige lang sis, isauli ko bukas. Isauli ko para makabayad yung anak mo. Dahil tiwala, kasi kumare, ayun, pinahiram. Yung problema, hindi na sauli. So, hindi nakatake yung anak. So, dahil hindi nakatake, na-discourage yung anak, ayun, hindi na nag-aral. So, ano magandang buhay ang mangyayari sa kanya? So, kada hirap sa buhay niya, malalas. Mama kasi may pambayad, hindi, pinahiram pa talaga. So, every time maalala yan, i-epekto yan doon sa taong nahiram. So, aabot pa yan doon sa next life. Kasi kailangan mo mag-ibur. Mag-ibur ka doon sa taong nagawan mo ng kasalanan. Kailangan ka mamatay, tapos pagkatapos mo, kailangan ka maging righteous. Kasi hindi ka naman pwede mag-ibur kung hindi ka righteous eh. Kailangan mo muna maging righteous. Then, pag naging righteous ka na, pondo ka na doon sa taas, sa arabot, doon sa soul storage. Then,
ang pwede mong gawin na, kasi wala ka na, na-rectify ka na dito, ang pwede mong gawin is mag-ibor. Ibor meaning tumulong doon sa mga hindi pa naka-overcome or hindi pa nakasunod doon sa utos. Pwede kang tumulong. Yun po ang ibor. Ang problema, napatawad ka na sa sin. Ang kaso, ang resulta sa sin, hindi ka napatawad. Kasi binayaran mo naman or posible, nagawan mo ng paraan para isauli yung hiniram mo, pero late na, hindi na siya nakapag-aral, hindi na ano. So, yung hindi nakapag-aral talaga, matatandaan talaga yan hanggang sa katandaan niya. So, kailangan mo mag-ibor dun sa kanya. Para lang maibalik mo, makalimutan niya yung nangyari sa kanya. So, kailangan niyang yumaman. Kailangan gawin mo siyang mayaman para hindi niya na maalala yung problema na yan. Kasi kapag mayaman, hindi na maalala yung hirap. Ang problema, pwede kang mag-ibor kung maging righteous ka. Ang problema, paano tayo maging righteous? Hindi ba natin alam lahat ng utos? Kasi nga, kulang tayo sa oras doon sa pag-aaral ng Torah. 1 oras kalahati, minsan 2 oras. Nung araw, kaya ko pa 3 oras. Ngayon, di na dahil sa may na sa katawan medyo may utos na. May proper hygiene na kailangan So, 2 oras, pinakamataas na po yan sa atin. Pero nung araw, kaya ko po 3 oras, 4 na oras. May mga video po tayo niyan na umabot po ng 4 na oras. So, kapag ka ganyan, nagastos, okay lang kung walang problema, tapos nasa uli. So, amicable. So, okay lang yan. Pero ang problema kung may epekto doon sa nahiraman, kailangan ka talaga maging righteous para magkaroon ka ng pagkakataon na mag-ibor. Para ma-stop na yung daldal niya, yung mga niya sa buhay. Hindi ako nakatapos kaya ito, hirap na hirap. So kung naka-exam lang sana ako, di sana ganito yung buhay ko. Wala So kailangan makalimutan niya yun. Kailangan mong bumalik para gawing mayaman kasi yun lang ang paraan na makalimutan mo. Makalimutan niya. Ngayon, kung yumaman na siya, nakalimutan niya na, lalabas ka ngayon doon sa kanya. Kasi mayaman na siya, nakalimutan niya na ang problema, hindi din marunong magdala ng pera. Di naubos ulit. Tapos, maalala niya ulit, yung parents ko kasi may pang-exam ako. So, the same problem. Wala ka na pong obligasyon na balikan siya para payamanin ulit. Kasi tapos na, nakalimutan niya na. So, kasalanan niya na yun kasi hindi siya marunong magdala ng pera. Hopefully na, natin na mahirap po na magkaroon ng utang. Kasi, isa po yan sa magiging dahilan para hindi po tayo makaabot ng okay lang kung mangutang ka tapos walang naapektuhan. Yung hindi na naalala, halimbawa yung asa, kumpanya yan kapag after 5 years na hindi mo mabayaran yan, isasama nila yan doon sa losses. So walang magdadakdak dyan. Pero yung ibang yung mga personal na pera, tinago-tago, pambayad ng tapos sinira mo, pakalaking niyan, impact niyan. So tataka ka na lang kahit ano gawin mo, naghihirap ka. Dahil po yan dun sa mga tao na nagre-reklamo. Dahil nga wala siyang magandang kasi wala siyang So, salamat sa tanong, Babe Spirit, Ganda yung tanong ni Sister Babe Spirit. Okay, Aki Jason. Aki Jason Benoak from Mandawi. Allowed siguro yan kung yung buhay ng magdodonate is may taning na. Din arrange yan siya na kung mawala siya, ang kidney niya is i-donate niya. But I stand to be corrected po, Aki. Kasi ito tama po yan. Pwede po yan magkaroon ng agreement, ng kasulatan, kapag namatay siya, the time na mag last breath na siya, tapos the heart stops beats, minto na doon sa pag-pump niya, then pwede na po siyang tanggalin. Pero kung tatanggalin mo na buhay pa siya, then that is martyr. Hopefully nakuha po natin
Kasi siya pa ang pwede maging dahilan no bakit namatay yung tao. Micael de la Serna from Tambilisan, Zamboanga del Norte. Akyong, kahit hindi obligasyon ang pagbibigay ng pera pero maka-rectify ba ito ng sin ng isang tao? Actually, hindi siya ganun ka para mag-rectify kasi ang pwede talagang mag-rectify ng sin is actually yung suffering at saka yung paggawa talaga sa Torah, sa mitzvah. Good deeds and tzedakah is pwedeng makasave ng life, pwedeng makaalis ng sin, erases sin, pwede siyang maka-erase ng sin. Lalo na dun sa sin na hindi mo alam, pwede siyang makaalis ng sin. Pwede ding ang reward niya is abot dun sa ulam haba. Yun ang actually no dun sa not obligation sa Noahide. Napakalaki po ng impact para kay Hashem na gawin po natin yan. Tingnan po ninyo, napakalaki po ng impact. Kasi sa mga Jewish, kailangan nilang gawin yan kasi inutusan sila. Pero doon sa taong hindi inutusan pero nag-initiate talaga na tumulong sa ibang tao, ang tingin sa iyo ni Hashem niyan is dearest in the eyes of God. Para kang nagniningning na kasi hindi ka inutusan eh. Tapos ginawa mo, nag-sacrifice ka talaga, kita mo yan, pinaghirapan mo yan, and yet tumulong ka. So napaka yan sa eyes ni Hashem. Kaya nga kung titingnan natin yung mga bagay na nagawa ng mga ibang tao, ng mga Noahide nung araw na tumulong sila, although pwede naman silang hindi tumulong, kagaya ni Kiram, kagaya ni Basya, pwede naman silang hindi tumulong. Pero dahil doon sa tulong na ginawa nila, dahil heartily yung pagtulong nila, at yung pagtulong nila is walang reward yun kasi hindi sila inutusan eh. Pwede naman silang humindi doon sa request ni Solomon. Doon sa pagkakita ni Basya doon sa basket ni Mose, pwede naman siya hindi tumulong doon. And in fact, may decree pa nga si Parao na ipapatay yun. Pero hindi ginawa niya. Hindi ginawa ni Basya. Ginawa ni Kiram, King of Tyre, no natulungan si King Solomon voluntarily. Hindi lang basta pinahiram, kundi pinagamit pa ng mga sundalo nila na para tumulong doon sa paghakot ng mga ginto at mga kahoy. So napakalaking po niyan point. Tingnan mo yung mga reward nila, yung dalawang yan. Di ba abot doon sa ulam haba talaga? They granted rich, Gan Eden alive. Biro mo yan. Kahirap kaya abutin yan. Si Aner sa school, si Mamray, they are Amorites. Lahat ng ginawa nila is para mamatay ang Israel. Pero tingnan natin, anong ginawa ni Aner ni school ni Mamray? Nung sa panahon na napadaan si Abraham doon sa lugar nila dahil papunta sila doon sa Sodom at Gomorrah, naabutan sila ng gabi. Because of the hospitality doon sa magkapatid na Aner, Eshcol, and Mamray, they are Amorites. Dahil doon sa paggawa nila ng mabuti, pag-asikaso nila ng mabuti doon sa 400 na servants ni Abraham at ni Abraham, 400 servants, and si Eliezer na Canaanite at saka si Abraham, pinakain yan lahat. Binigyan ng pantulog na maayos, binigyan ng peace, hindi sila nag-isip ng masama, and because of that, the Torah considered them as a very righteous person. Napakalaki ng they are not obligated to help. In fact, they have all the rights to kill Abraham. Hindi naman nila si Abraham. Pero bakit nila tinulungan? Pwede namang hindi. So,
Ibig sabihin, voluntary in nature yung ginawa nila, hindi yung mitzvah. Voluntary in nature that makes them more righteous than the one who are commanded. Oh? So, kung titingnan natin mabuti po, ito pong kautusan po natin na about tzedakah is napakalaki po niyan. Hindi ka obligado pero nagbigay ka. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag tayong huminto kasi baka isa dyan is mataas ang value sa mata ni Hashem. Hindi po malayo na dahil sa kakatulong natin hindi po malayo na dahil sa kakatulong natin makajakpat tayo ng isang natulungan natin na napaka-importante sa mata ni Hashem. Na pwede ka palang i-declare ng Torah na righteous even though wala ka pang nagawa dun sa 7 laws. Aner school ang mamray, walang nagawa yan sa 7 laws. Good deeds lang. So nakuha ni Abraham ang loob ni Aner ni school mamray, naturuan niya habang nandoon siya at na-accept ito ni Aner ni school ni mamray, naintindihan nila, natanggap nila kung gaano ka-importante ang maniwala dun sa totoong God. Dahilan doon is sumama yung tatlo doon sa pagpunta sa Sodoma Gomorrah. In fact, doon nung una napaatras sila, napasama sila doon sa 400. Kasi nung wala man ng 400, sino yung mga nasa Sodoma Gomorrah, nakita nila na 4 kings kasama si Nimrod. Kinatatakutan si Nimrod sa panahon na yun. Conqueror of the world. So kinatatakutan siya. So nung malaman ng 400 na servant ni Abraham, umatras ng 3 kilometer ang 400 kasama si Aner, si Eshcol at Mamray. So walang nagawa si Abraham at si Eliezer, sila na lang dalawa. So paano sila makapunta doon? Paano yung mga kayamanan na nakuha nila umatras yung mga tao na 400? So may mga sila. Paano nila maligtas si Lot? So ito namang si Aner, Eshcol at Mamray, dahil nga sa awa nila, although takot sila kasi 4 kings ang kalaban, sino man hindi matakot. Although andun yung takot, pero nangibabaw talaga sa kanila na andyan ang Hashem. Kasi nakausap na ni Abraham, naniwala na kay Hashem. So nakausap niya, naniwala na naging dahilan para bumalik doon kay Abraham at nagplano na tulungan si Abraham sa pagpunta sa Sodoma para harapin ang 4 kings. Yung 400 wala na talaga. So nung bumalik na ang tatlo, Aner, Eshcol at Mamray, ayun. Sinabi niya na sama kami sa inyo. So si Abraham naman ang umayaw. Hindi kayo pwedeng sumama kasi nagkaroon na po kayo ng doubt. So kapag sumama kayo, nagpilit talaga kayo na sumama, mamamatay kayo during the war. So inutusan na lang ni Abraham na bantayan na lang ninyo tong mga spoil natin. Kayo na lang magbantay 3 dito. O kami na lang 2 Eliezer. Magpunta doon sa Sodoma Gomorrah. Natalo ang 4 kings. Ilang libo, 100, 200,000 sundalo ni Nimrod. Paano nila natalo yan? Sila pa talaga ang humabol doon sa mga kings na nakatakbo. So medyo napaka so ikikwento ko pa sana kung paano nangyari natalo yung 4 kings, pero mahaba na po. Sa ibang pagkakataon po. Okay? Okay, salamat sa tanong, Michael de la Serna. Then another question. Lipat natin, Eden Ando Yana, halimbawa may nagbigay sa atin ng blessing. Tapos namahagi din tayo sa iba sa blessing na ating natanggap. Tanong ko po, is malaki po ba ang reward na makuha ng pinagmulan ng blessing?
Okay, binagbigay, may nakuhang blessing. Depende kung sa nature, kung anong blessing yon. Kung pinagtrabahuan mo yon, natural po yan na magkaroon ka ng income. Obligado po yung tao. Pero kung nagbigay siya ng blessing sa iyo, kasi nakatanggap din siya ng malaking blessing, on her part or on his part is actually makakatanggap din sila ng reward syempre. Dahil nagbigay sila, nag-practice sila, although hindi nila alam kung ano ang tura, pero nag-practice po sila doon sa pagiging taong mabait. So they will become a member of the Mikakmi Umut Haulam. Mikakmi Umut Haulam meaning wise of the nations. Because they don't know what is the 7 laws. So dahil hindi nila alam, ibig sabihin wala silang nasunod. Pero gumawa sila ng mabuti. So they are considered as wise of the nations. They will be rewarded, yes, of course. Pero dito lang sa earth. Ang reward nila is hindi makakaabot dun sa ulang haba. Samantalang tayo, andun tayo sa tura, nagbigay na ng maayos, then we will be also be blessed in this world. And also, our merit will also reach, even in ulam haba. Okay? Hopefully na ano po yan. Okay, isa talaga sa pwedeng bumaba po ang value. Tandaan ninyo to ha. Bumaba ang value ng tsidaka. Halimbawa, nagbigay ka. Tapos, nagtanong ka pa. Saan mo gagamitin? So, ibig sabihin, hindi ka nag-obserba kung kailangan ba talaga nila o hindi. Kilala mo yung binigyan mo. Tapos, or hindi ka nila kilala. So, mag-bother po yung reward depending on the level of giving tsidaka. Mag-matter po yun. So, kung hindi mo kilala yung nabigyan mo, hindi ka din kilala, then ibig sabihin malaking value po yan. Pero kahit gaano kalaking value po yung naibigay po natin doon sa tao na hindi natin kilala or posibleng kilala natin, hindi ka lang nagpakilala, pero nag-expect po tayo na merong kapalit na reward, liliit din po ang reward. Kaya kapag ka nagbigay, pasikreto, huwag ka na lang magsabi kung sino ka, huwag ka na maghanap kung saan, napakalaki po ang reward niya. Kasi, sino mapapasalamatan kung hindi mo alam kung sino nagbigay? Di ba? Kasi ang isa sa mga pwedeng lumiit yung reward niya is dahil doon sa pagpapasalamat. So, dahil doon, pwede pong lumiit. So, marami pong mga sitwasyon na kailangan talaga din nating maintindihan. Maraming mga sitwasyon. And although po siya, kailangan talaga nating maintindihan yung mga detalye. Kaya nga yung pag-aaral natin ng Torah, hindi lang basta pagbabasa lang. O hindi lang basta-basta na pakikinig, kundi dinadigest talaga natin. Pinag-uusapan, pinagdidiskussan. As long as our discussion is for the sake of Torah, for the sake of Hashem, Lishayim Shamayim, then our discussion will be considered by God. Pag nagkamali, accept. So, ganun lang. Hindi po kailangan na maging proud ka, tatayuan mo talaga kahit mali ka. Hindi po kailangan yan. Hindi po makakatulong yan. Kailangan tanggapin talaga natin na hindi po tayo encyclopedia, hindi po tayo, ang importante na we learn together, mag-aral tayo pareho, we discuss together, we debate together. So, okay lang po yan. Wala pong problema dyan. Hopefully nakuha niyo po yung yung point ko. Okay, another question. Ofi Padilla from Quezon City. Pwede kang punahin igso, pero ingat lang ang magpupuna baka makakomit ng murder at ang motibo ng pagpupuna is rooted sa love
not in self-righteousness, I started to be corrected. Actually, yes. Minsan kasi yung tanong, nagdadala po yan ng lason. Alam po natin kung paano dadalhin yan kasi hindi lang naman tayo ganyan lang sumagot ng ano eh. Alam po natin kung kailan tayo mag-i-stand dun sa tanong at alam po din natin kung kailan tayo magsusurrender dun sa mga tanong. Admit na you are wrong. Alam din natin kung paano mo tayuan kung lalo na kapag yung intention niya is to test, no, to test your ability to answer questions. No. Pero sa akin, kalimitan sa akin, hindi ko iniisip yan. Madami na kaya dito na kaya lang nakikita ninyo ako na medyo nagagalit. Pero wala po sa akin yan. Ano lang po yan sa akin. Kung sila pa, bulong lang yan sa akin. Hindi nyo pa nakita talaga yung nagalit ako. O yung galit talaga ako dun sa yung mga yung matataas na boses is actually nadala lang yan dahil dun sa intense dun sa tanong at walang ibang paraan para mas madaling maintindihan kundi ibigay kasi hindi ka kasi pwedeng sumagot doon sa isang criminal sa paraan ng isang righteous. Isang criminal dapat gamitan mo din yan ng criminal language para pareho po kayo kasi pag tinanong ka, ganito, ganyan, ganito. Igso, ingon ani manggod na igso. Tapos di ka na pagsasalitain kasi malakas siya magsalita. Mabilis pa. Dili manggod igso, ingon ani manggod. Wala. Talo ka. Kasi you do not know how to speak the language of your opponent. Kailangan alam mo talaga. Kasi kakainin ka talaga ng buo. So, kailangan mo tingnan kung sino yung nagtatanong. If his question is actually tama, kasi ayon doon sa totoong pagkakaintindi, then no problem. Pero kapag makikita mo kasi yung nagtitest, ginatest ka lang, makikita mo yan. Doon sa line of questioning, especially kapag lalaki yung nagtanong. Na parang naghahanap lang kumbaga ng mali. Kasi kalimitan sa mga lalaki actually debater eh. Tapos ako napakadali ko po manghuli ng ganyan. Kasi nasanay din ako noon na magtambay dyan sa plaza nung araw nung nagtatrabaho pa ako sa City Engineers. Pag wala nang ginagawa pagka hapon, nagtatambay na doon sa plaza. Kikipag-usap doon sa mga debater. So medyo nasanay po ako doon sa language ng mga debater na kapag hindi ka po marunong magkutya, ikaw yung kukutyain. Kaya medyo kung ano yung nila, gusto nilang mangyari doon sa din bigay. Gusto nila ng bastusan, din bastusin. Ganun po yan siya. Pero doon sa talagang totoo na nagbibigay ng tamang kaalaman, then that is very good. So, salamat po doon, OP Padilla ng Quezon City. Then, another one, ang sarap pakinggan lahat ng pangangaral. Thank you. So, thank you din doon sa tiwala. Then, Eden Ando yan Aki, kapag may nangungutang sa atin tapos kinalimutan ng bayaran ng buo tapos sabihin na lang natin na kalimutan ko na lang, bigay ko na lang sa'yo kakaawa naman din for the sake of peace na lang din po ang tanong ko po is mabuting gawa din po yun. Yes, yung magpatawad po ng mga nautangan, ay napakagandang po niyan. Yung magpatawad. Dahil nagka-problema na nga, although obligasyon niya na isauli talaga. Pero dahil nga sa naaawa tayo, hindi tayo apektado. Kaya lang, pag ginawa natin yan, tandaan natin, huwag na natin pag-usapan ulit. Huwag mo na ikwento, yung taong yan, kaya ako naghihirap ngayon kasi may utang sa akin yan, hindi niya binayaran.
So pag ganon, yung obligasyon niya na magbayad is kailangan niya talagang mabayaran yan. Pero kailangan niya muna maging righteous. Kasi paano siya mag-iibor kung hindi siya naging righteous? Okay, salamat doon sa tanong. Sino yung nagtanong? Ando yan no? Then another question from Maria Filipina Adolfo Kahapay, no? From Mandawi, Cebu. So yung tanong ko lang, matawag po bang tsidaka yung nagbibigay ka ng pera, pandagdag, pamasahe para maka-attend sa Torah study tuwing Sabado? Upo. Katulad po yung ginagawa po ninyo na halimbawa, wala siyang pamasahe tapos tulungan. Okay, ako lang pagpamasahe, daan ka dito. Katulad po yan ang ginawa ni Yesakar, no, at ni Sibulon, na kung saan tinulungan ni Sibulon si Yesakar para makapag-aral ng Torah. And in return, turuan ni Yesakar si Sibulon kasi Sibulon busy. So, kung pareho naman kayo nakaka-attend tapos may tinulungan ka, din ibig sabihin, wala kang inaantay na return. Kasi pareho kayo nag-attend So, ibig sabihin, yung value ng tsidaka na ginawa mo dun sa kanya is napakalaki po. Kasi hindi ka nag-aantay ng return Hindi kagaya ni Sibulon at ni Yesakar na, okay, suportahan kita, pero pag uwi ko, turuan mo ako. So, merong return. Pero pagdating po doon sa pagbibigay ng posisyon during doon sa nilagay na sila sa harap, ang nilagay talaga sa harap kasama ni Judah is si Sibulon at saka si Isakar. Dahil doon sa merit ng ginawa nila. Nasa harap talaga sila kasi sila yung front runner talaga doon sa kailangan kasi mauna talaga yung mga righteous. So ito palang mga tumutulong is righteous katulad doon sa tinulungan. Yun po ang nakaganda dyan. Mauuna ka talaga kagaya ka ni Judah ng level. Sila Simeon nasa tabi-tabi lang, sila Manase sila nasa tabi-tabi lang. Pero yung nagtutulungan para makapag-aral ng Torah, wala, andun sa front, nasa harap, kasama ng isang napaka-righteous na tao. Kaya itong ginagawa po natin na tumutulong po tayo sa mga tao, isa napakalaking bagay po nito. Okay? So, salamat sa tanong, Maria Filipina Adolfo Kahapay. Okay? So, salamat doon sa mga tanong. Okay, kailangan ko munang markahan Okay, dito tayo sa 46. Kailangan ko kasi markahan para alam ko kung saan tayo huminto para tuloy-tuloy tayo. Bukas po, Bizrat Hashem, kung may pagkakataon, po ni Hashem, bigyan po tayo ng chance na may pagpatuloy po itong pag-aaral natin ng Torah. So, yun nga So, hanggang sa susunod, magandang gabi po sa ating lahat. Okay, may tanong pa si Juanita Dublas, gabi. So, yung ining, okay. So, magandang gabi po sa ating lahat. We give thanks to you, Lord, our God, that you place our portion with those who sit in the study halls, and that you did not place our portion with those who sit in the street corners. For we wake up early, and they wake up early. We wake up early for words of Torah, and they wake up early for empty words. We work hard, and they work hard. We work hard to get reward, and they work hard and do not receive reward. We run and they run. We run to life, to come, and they run to the pit of destruction. Amen. You who dwells in the shelter of the Most High, who abides in the shallow of the Omnipotent. I say of the Lord, He is my refuge and my stronghold, my God in whom I trust, that He will save you from the ensnaring trap, from the destructive pestilence. He will cover you with His pinions, and you will find refuge under His wings. His truth is a shield and an armor. You will not fear the terror of the night, nor the arrow that flies by day, the pestilence that prowls in the darkness, nor the destruction that ravages at noon. 1,000 may fall at your left side, and 10,000 at your right, but it shall not reach you.
You need only look with your eyes, and you will see the retribution of the wicked, because you have said, "The Lord is my shelter," and you have made the Most High your haven. No evil will befall you, no plague will come near your tent. For he will instruct his angels in your behalf to guard you in all your ways. They will carry you in their hands, lest you injure your foot upon a rock. You will tread upon the lion and the viper. You will trample upon the young lion and the serpent. Because he desires me, I will deliver him. I will fortify him, for he knows my name. When he calls on me, I will answer him. I am with him in distress. I will deliver him and honor him. I will satiate him with long life and show him my deliverance. Amen. Shahati et Adonai Otabakesh Shiti Bevet Adonai Kol Yamekayan Akashati Mi et Adonai Otabakesh Shiti Bevet Adonai Kol Yamekaya Lakazot Benoah Adonai Lakazot Benoah Ulbemaker Bekano. Lakazot Benoah Adonai Lakazot Benoah Ulbemaker Bekalo Ulbemaker Bekalo. Gandang gabi po sa lahat.